sa bus mga kabergs. Welcome back sa channel. Punta kami ng Calgary dahil nung last week may tinignan kami sasakyan. So nagustuhan ko yung sasakyan kaya ngayon kukunin namin. Kailangan ko mag-bus papunta dun. Kaya ayan, maayos naman yung bus, mabango. Ayan, parang probinsya lang pauwi. Pangit ang panahon ngayon, snowing. Good morning mga kabergs. So yan na yung sasakyan sa aming long journey nung nagbabas kami na iuwi na, pero may struggle. At yun ang pag-uusapan natin. Ang topic natin ngayon ay ang proseso ng pagbili ng sasakyan ng second hand. So yan. At may sticker siya. At yan din ang pag-uusapan natin. At bakit siya may ganon. Kaya kita nyo, winter. Yan. At yan, pag-usapan din natin ang gulong. Winter tire, aftermarket na rim. At pag-usapan natin ang remote. Ay, yung features nitong sasakyan, bakit siya ang binili ko. At dahil wala pang kagamit-gamit tong sasakyan, walang holder, wala pang hawakan dito mga kabergs. Dito muna kayo sa ilalim at sana marinig nyo ako, marinig nyo yung sinasabi ko, or mamaya na lang. I think mas mabuti ko mamaya na lang mga kabergs. Pupunta ako sa mekaniko dahil imimit ko yung dating may-ari nitong sasakyan. Pupunta ako sa mekaniko ngayon. Galing na ako doon, so marami nang nangyari after nung nadala ko itong sasakyan mga kabergs. So kaya yung proseso na to, para may matutunan din kayo sa nangyari sa akin. Kaya ang magiging title nito ng video na to di na natuto. So yun mga kabergs, I think mag-drive muna ako kasi wala ngang holder tong sasakyan pa. At ikukwento ko na lang sa inyo. At yun mga kabergs, mag-drive muna ako. So dito na tayo sa mechanics mga kabergs. Ito ako nagpapagawa. Pilipino ang may-ari dito at Pilipino rin yung mga mekaniko, kaya ayos na ayos. Pang ilang ko pa lang dito, nakakailan na rin, pero hindi pa more than 5. Ay, salamat. Kasi ibig sabihin hindi madalas masira ang sasakyan ko. So may isa pa akong mekaniko, Vietnamese naman siya. Ayan. Dahil busy sila, matagalan bago nila magawa yung sasakyan ko. Sana makuha ko agad ngayon. After 3 hours mga kabergs, naayos na rin ang sasakyan. So thank God na release na. It cost me 220
Ah, kasi wala naman silang biniling parts. So, kinonect lang nila yung safety inspection. May presyo yun. So, yung labor sa pag-connect, kaya yun. So, kasama to sa mga proseso ng pagbibili ng sasakyan, mga kabergs. So, safety inspection, ito, bago ka kailangan ipasa to sa insurance. So, bago mo ma-registered ang sasakyan, kailangan na safety inspection at bago mo ma-registered ang sasakyan, kailangan ng safety inspection saka insurance. So, naka-registered na to mga kabergs dahil pinaano ko na siya sa insurance. So, parang follow up na lang tong tawag ito, safety inspection. So, kailangan ipasa ko siya kasi may rin validity yung temporary insurance ko. So, nakalagay doon hanggang 16 lang, December 16. Kaya kailangan ibigay ko na tong safety inspection sa kanila. So, para ma-release nila ako ng hindi lang temporary insurance. Yung pink. So, yun mga kabergs. Bill of sale pa pala. So, tatlo yun mga kabergs na kailangan. Bill of sale, safety insurance, saka insurance. Ang kailangan para ma-drive mo ang sasakyan. Yun. Kung wala kang license, plate number, kailangan mo pa pala yun. So, since ako may plate number na. So, na-discuss na natin yung So, sabahin na natin na pag-usapan yung pro and cons nitong sasakyan na nabili ko. So, yun. Uwi muna ako mga kabergs dahil may trabaho pa ako. Yan. So, dito tayo sa car wash mga kabergs. Magpaka at kailangan ng paliguan. Ay, ang bigat ng pintuan. So, yan. Magpapabarya muna ako. Ayan. Medyo malinis na. Kita na yung imperfection niya. So, ganyan talaga mga kabergs ang second hand. Hindi siya katulad ng brand new. Ayan. Ayan. So, pasok na tayo. Ay. So, yan mga kabergs. Wala tayong holder ng cellphone. Yan. Ang seat nagmo-move mga kabergs. Kasi may memory seat siya. But doon na sa bahay pag-park ko natin pag-usapan. So nakauwi na tayo mga kabergs. So ito mga kabergs, yan yung windshield sa harapan ng sasakyan. Kailangan gusto ko siyang palitan pero hindi naman kailangan. Yan. Kasi pumasa naman siya sa safety inspection pero napakarami niya ng crack. Kasi ang ano nito, nakikita mo pa naman yung harapan. Ayan. Nagpa-quote na ako niyan, abuti rin ng mga 200. So,
Yun mga kaberks. Pag kumuha kayo ng sasakyan, swerte nyo na kung wala kayong ipapa-repair. Sample ko na yun sa inyo yung pick-up truck ko. Since nakuha ko siya, nilabas ko lang talagang pera sa kanya, yung 4,500. That's it. At yung safety insurance na binayaran ko. So, yun lang. Wala pa akong napapa-repair nun. Change oil lang talaga yung pag-maintain ng sasakyan. Lahat naman ng sasakyan nagpapa-change oil. So, regular maintenance lang mga kaberks. So, bakit ko kinuha to despite ng marami siyang mga kaberks, negative? Lifestyle. Lifestyle na gustong kumuha ng sasakyan. Kasi nga malaki yung pamilya, kailangan ng space. 8-seater to mga kaberks. Although, hindi naman kami laging lumalabas. So, parang ito yung magiging daily na sasakyan ko. So, matakaw to sa gas dahil B8 to. So, bakit yun ang kinuha ko? Dahil malakas humatak kahit mabigat. Saka, sabi ko nga, dahil 4x4 to. So, sa lifestyle ko na nagka-camping, winter, so, fit siya sa, sa lifestyle ko. Tapos, yung space, dahil mahilig matulog sa sasakyan, sa likuran. So, yun din mga kaberks. At, marami siyang features na wala doon sa blue kong sasakyan, sa Chevy pickup truck ko. May memory seat, may heated seat. So, yan mga kaberks. Heated seat, aircon, pampalamig sa puwet. Yan, heated. So, gustong-gusto ko to mga kaberks, ang heated seat. Kasi nga, malamig dito sa Canada. So, nakasurvive naman ako ng maraming taon na walang heated seat. So, bakit prepare ko na ngayon na mayroon? Mga kaberks, dumadagdag ang edad everyday, ang taon-taon. So, nilalamig na ang mga buto-buto, mga kasukasuan. So, kailangan na ng convenient. So, kaya inano ko yung may heated seat. At remote starter. Dahil hindi ko kailangan lumabas ng bahay para mag-start ng sasakyan para uminit ang sasakyan sa loob. So, yung pick-up truck ko, pupunta ako doon, i-start ko, tapos mag-stay ako ng sasakyan para uminit. So, ito, convenient. Lalabas ka pa rin pag may snow mga kaberks, pero at least, na start ko na ang sasakyan, yung sa loob ng sasakyan ay mainit na. So, hindi na masyadong, lamig. Hindi na ako masyadong lalamigin. Yun. Hindi naman araw-araw nag-i-snow mga kaberks, pero mas madalas malamig. Kaya, yung remote starter, very advisable sa cold weather. So, heated seat, remote starter, I think it's very convenient na mayroon. Ano pa? Radyo. Hindi gumagana yung radyo doon mga kaberks, kaya nagbo-bluetooth ako sa speaker ko. Kagaya nga na sabi ko mga kaberks, ang features nito, dahil limited to, marami siya. Ayan. Doon sa pickup truck ko, wala mga ganyang pindutan. Magagamit ko ba to? Maybe. Nagamit ko naman yung volume, yung music, yung temperature ng sasakyan kung gusto kong itaas or ibaba. Yan. Ano ba to? Parang cross control ito mga kaberks kung gusto ko, pero hindi ko ginagamit yan. Kahit may cruise control yung dati kong mga sasakyan. Kasi mas gusto ko yung kontrolado ko yung speed ko. Ayan. So, ayan. Marami rin button dito mga kaberks. Kung ano-ano.
Kailangan ko pa itong i-search kung ano yung mga function niya. Ayan. Ito mga bintana lang naman itong mga kaberks sa likuran. Ayan. Tapos, sunroof. DVD player. Yun nga, may 8-seater to, kaya medyo malaki. At yung window dun sa tagiliran, left and right, nabubuksan din. At leather. So, pag leather ang sasakyan, kailangan may heated seat. Kasi malamig ang leather. Hindi katulad nung sa pickup truck, ano yon, hindi leather. Kumbaga tela siya. So, hindi siya masyado nag-absorb ng lamig. Yan. So, at yung mga kaberks, na-adjust din. Ayan. Ito na-adjust. Natataas siya. Kung masyadong malapit sa'yo o gusto mo ng malayo, ayan, pwede. So, yan, adjustable na mga salamin at heated ang kanyang side mirror at maganda dahil ano pa ba? Yun nga sabi ko mga kaberks. Ang kagandahan nito, air suspension, so smooth ang takbo niya, pero may downside din ang air suspension ng sasakyan. Pag nasisira, mahal ipagawa. So, yung pangit ng second hand, pagkuha niyo mga kaberks. So, sabi ko nga, hindi na ako natuto, di ba? So, first thing na gagawin nyo bago nyo bilhin. Kailangan ipacheck nyo muna sa mekaniko bago nyo bilhin. Kasi hindi nyo alam kung ano yung sira ng sasakyan. At wag din kayong bibili na ang engine, may engine light. Yun. Pag may engine light, malamang engine ang may problema. So, ito kasi walang engine light, pero yung parts naman ang missing. So, yun mga kaberks. Importante na bago mo nyo bilhin, lalo na kung hindi kayo maalam sa sasakyan, kailangan ipa-inspection nyo muna sa mekaniko bago nyo bilhin. So, at marami kayo dapat itanong sa bibilhan nyo. So, marami akong tinanong, pero unfortunately, hindi ko naisip na magkakaroon ng missing part ang ilalim. Kaya, yun. Kailangan ipa-inspect sa mekaniko bago bilhin. So far naman, masaya naman ako mga kaberks, at yun lang ang ano nito. Naging hassle para sa akin yung parts niya. So, yung handling niya naman, dahil yung sway bar, okay naman siya. At mostly mga kaberks, yung kanyang driving, ayos naman. So, kaya nga siya nakapasa sa, ang tawag nito, sa safety insurance. Yun. So, yun mga kaberks. At, yun ang pagbili ng sasakyan ng second hand. Yung transit pala ang mga kaberks. Yan transit. Yan. Since yung pagpunta namin na sa Red Deer to pick up this car mga kaberks, hindi ko nadala yung plate number ko. So, kaya kailangan kong bumili ng temporary permit to transit this vehicle. So, yun mga kaberks, $24 din yun. So, imbis na hindi ako nagbayad ako. So, kaya mga kaberks, masyadong memorable tong sasakyan na to, dahil first time ko nangyari to sa akin sa pagbili ko ng sasakyan. Dahil nga malayo yung pinagbilhan ko. Mostly dito lang ako sa Edmonton bumibili. Pero since wala akong makita ng sasakyan na gusto ko, kaya napunta ako doon.
So, hopefully, bigyan kami nito ng masasayang memory. At marami kaming mapuntahan. Yun, dahil mostly doon sa sasakyan ko, si Red, yung van ko, saka itong pickup truck, yun, madalas ibiyahe. Kaya, yun talaga ang purpose ng sasakyan. Ibiyahe sa malayo. At sa papunta-punta sa trabaho. Yun mga ka-Berks. Tapos na yung hassle. So, sana enjoyment naman dito sa vehicle. So, yung mga ka-Berks, at sana may nakapulutan kayo dito sa sasakyan. Kagaya na sabi ko, ang second hand, maraming imperfection. So, maging aware kayo doon na kung hindi ganun ang lifestyle yung mga ka-Berks, okay lang na bumili ng bagong sasakyan kung hindi nyo kayang i-handle yung mga ganitong proseso. So, kaya mga ka-Berks, kung kaya nyo bumili ng brand new car, bumili kayo ng brand new car. Kung hindi nyo kayang ganitong proseso. Ang ano lang nito, wala kayong monthly payment. Yun. Pag nasira, saka iusin. Yun. So, ang brand new car, may monthly payment kayo. Ang maintenance, may maintenance pa rin mga ka-Berks. I've been there to have a new car, may maintenance pa rin. Kahit mag-brand new or mag-use, lagi may maintenance. So, kaya tumatagal ang sasakyan. Ano na to mga ka-Berks? 2006. 2006. So, 18 years na to sasakyan. Kaya ang sasakyan tumatagal dahil sa maintenance. Kaya, galing din dito sa pagkakabranyo. Kaya, ang brand new mga ka-Berks, mini-maintain. Kaya, use or brand new, may maintenance. Ang use lang, wala kayong, monthly payment. So, yun. So, it's all about lifestyle mga ka-Berks. Kung saan kayo komportable. So, choose wisely. Kung ano yung ikakaligaya nyo sa lifestyle nyo. So, yung mga ka-Berks, as always, do what makes you happy.